Ganap ng umatras ang Iran. Pagkaraan ng 4 na araw ng pagharang ng US, inanunsyo ng Iran ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Kakanselahin nila ang nuclear program at isasauli ang enriched uranium na hawak nila. Kung totoo lahat ng ito, ganap itong pagsuko. At nangyari ito sa loob lamang ng 4 na araw. Iyon lang ang kinailangan. Ito ang dahilan kung bakit maraming taga-suporta ng Iran ang nababaliw at sumasalungat sa kanilang gobyerno. Nakikita nilang ito ay isang ganap na pagsuko. Tingnan natin ang mga detalye. Narito ang bagong pahayag ni Trump. Inanunsyo ng Iran na bukas at handa na ang Strait ng Iran para sa pagdaan. Siguro ang tinutukoy niya ay Strait ng Hormuz. Kung hindi, sigurado akong hindi matutuwa ang mga bansa sa Gulpo tungkol sa katotohanang pinapalitan ng pangalan ng Strait at ginagawang pangalan ng Iran. Pero gayunpaman, pagkatapos ng pahayag na ito, naglabas pa ng isa si Trump. Ayon kay Trump, tinanggal na o tinatanggal pa ng Iran sa tulong ng Estados Unidos ang lahat ng sea mines. Ibig sabihin, maaari nang gamitin muli ng mga barko ang mga ruta ng Noma sa gitna ng Strait ng Hormuz, gaya ng dati bago ang digmaan. Dito nagiging nakakalito dahil kabaliktaran ang pahayag ng Iran sa sinabi. Ibig sabihin, may nagsisinungaling. Kaya isuot natin ang sombrero ni Sherlock Holmes at tuklasin kung sino. Ito ang pahayag ng Iran. Ayon sa Iranian Foreign Minister, dahil sa tigil putukan sa Lebanon, ganap ng bukas ang pagdaan ng lahat ng komersyal na barko sa Strait of Hormuz habang tumatagal ang tigil putukan gamit ang itinakdang ruta. May dalawang mahahalagang bagay na dapat bigyang diin dito. Sabi ng Iran, bukas lang ang Strait of Hormuz hanggang matapos ang tigil putukan sa Martes, 5 araw mula ngayon. Kaya maliban na lang kung mapapalawig o marerenew ang tigil putukan, maaaring magsimulang umatake ulit ang Iran sa mga barko. Pero problema na yan sa hinaharap. Pag-uusapan natin yan sa susunod na linggo. Pangalawang mahalagang punto, ayon sa Iran, bukas lang ang kipot sa mga koordinadong ruta. Ang IRGC route na nabanggit natin ay sa likod ng mga isla ng Iran na Larak at Qasem. Hindi ito ang dating Noma route ng mga barko bago ang digmaan. Kaya, gaya ng sabi ko, may nagsisinungaling. Tingnan natin ang mapa at live maritime traffic feed para malaman kung sino ang nagsisinungaling dahil nagpapakita ang mapa ng lahat. Ito ang totoong nakikita natin. Ngayong umaga, isang barkong Griego na may dalang 2 milyong bariles ng krudo mula Saudi o Bahrain ang tumawid sa kipot ng Hormuz na naka-off ang AIS transponder. Pero base sa alam natin, masasabi natin na malamang ay dumaan ito sa Noma route na nasa gitna mismo ng kipot. At ang paglalakbay na ito ay nangyari bago ka man ginawa ang anunsyo. May isa na namang barkong tumatawid sa kipot ng Hormuz habang nagre-record ako ng video na ito. Ilang minuto bago lumabas online ang anunsyo ng Iran, may cruise ship na umalis mula Dubai papuntang kipot. Habang nire-record ko ito, 11:30 ng umaga, Texas time, ang cruise ship na yon ay technical na tumawid na sa gitna ng kipot ng Hormuz. Hindi ito gumagamit ng itinalagang ruta ng Iran. Ginamit nito ang Noma route na dating ruta ng mga barko bago ang bigmaan at naka-on din ang buong AIS ng barkong ito kaya hindi ito nagtatago ng anuman. Makikita ng lahat kung anong ruta ang tinatahak kaya malamang Iran ang nagsisinungaling. Siyempre, kailangan pa rin nating subaybayan kung babalik na sa normal ang trapiko. Pero sa ngayon, mukhang bukas na bukas ang Strait of Hormuz. Ngayon, ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng Iran ay malamang may kinalaman sa blockade ng US. At bago natin talakayin yan, paalala lang na i-like at mag-subscribe sa channel sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin sa algorithm at mahalaga ang inyong suporta. Ngayon, ituloy natin ang balita. Ayon sa Central Command kahapon, 70% ng kalakalan ng Iran at 70% ng ekonomiya nito ay nakadepende sa kalakalang pandagat na dumaraan sa Strait of Hormuz at Gulf of Oman. Naglagay ng blockade ang US Navy 4 na araw nang nakalipas, kaya walang barkong nakalusot, walang pumapasok o lumalabas. Hindi nakakayanin ng hirap na ekonomiya ng Iran ang ganitong presyon. Kaya isinusuko na nila halos lahat ng leverage na meron sila. Sabi nga ni Napoleon, 3 bagay ang kailangan para manalo sa digmaan. Pera, pera, pera. Sa ngayon, wala nang pumapasok na pera sa Iran. Handa silang makipagnegosasyon ng patas. Sigurado akong si Napoleon ang nagsabi nito. Pero kung mali ako, sabihin niyo sa komento. Magandang balita ito para sa merkado ng langis. Bumaba na ang presyo sa ilalim ng $70 kada bariles at umabot pa ng $83 habang nire-record ko ito. Bukod dito, binuksan na ng Iran ang Strait of Hormuz nang hindi na kailangang pilitin ng Estados Unidos na alisin ang blockade sa sariling mga daungan. Ibig sabihin,
Patuloy pa rin ang blockade ng US habang umatras na ang Iran. Iyan ang lahat ng dapat mo malaman kung sino ang totoong pressured sa digmaang ito. Gaya ng sabi ng Pentagon kahapon, handa ang US at hindi na muling susubukan ng Iran. Pakinggan ito. Simulan natin sa mensahe para sa pamunuan ng militar ng Iran. Para sa pamunuan ng KH at IRGC, binabantayan namin kayo. Hindi magkapantay ang kakayahan at lakas militar namin at inyo. Tandaan, hindi patas ang laban. Alam namin kung anong kagamitang militar ang nililipat ninyo at saan ito dinadala. Habang kayo ay naghuhukay palabas na siyang eksaktong ginagawa ninyo, naghuhukay mula sa mga wasak at winasak na pasilidad, lalo lamang kaming lumalakas. Hinuhukay ninyo ang mga natitirang launcher at misil kahit hindi nyo ito mapalitan. Wala kayong industriya ng depensa. Hindi ninyo kayang ibalik ang inyong lakas, pandepensa o pang-opensa. Kung anong meron kayo, yun lang talaga. Pareho nating alam yan. Pwede ninyong ilipat-lipat ang mga bagay, pero hindi talaga kayo makakapagpatayo muli. Pwede kayong maghukay ngayon, pero hindi ninyo kayang buing muli. Pero kaya namin. Mas malakas kami ngayon kaysa dati at mas maganda ang impormasyon. Mas mahalaga at mas mahusay na impormasyon na yon habang inilalantad mo ang sarili mo sa aming mapanuring mata sa bawat galaw. Handang-handa na kami. Sa iyong critical na infrastrukturang pwedeng gamitin sa sibilyan at militar, natitirang pinagkukunan ng kuryente at industriya ng enerhiya. Mas gusto naming hindi gawin ito, pero handa kaming kumilos sa utos ng aming Pangulo at sa isang pindot ng button. Kinumpirma rin ng Pentagon ngayong umaga na sa ngayon, 14 na barko ng Iran o mga barkong galing sa mga pantalan ng Iran ang nagtangkang makalusot sa blockade. Pero wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Sa katunayan, ngayong umaga, nagbahagi ang US Central Command ng isang interesante na video kung saan makikita mo ang US Navy na nagpapatupad ng blockade. Sa tingin ko, astig ito, kaya panuurin ninyo. Blue Sky 4, ito ang barkong pandigma ng US Navy na 115. Pakiusa, bumalik kayo sa arena na daungan sa Iran. Tatanggapin ko, over. Officer, anti-oro na match. Copy, sir. Babaguhin ko ang ruta ko pabalik sa Iran. Babaguhin ko ang ruta ko pabalik sa Iran. Salamat. Blue Sky 4. Hito ang US warship, 115. Naiintindihan kung babalik kayo sa dati ninyong daunan sa Iran. US warship, 115 ito. Nakaantabay kami sa channel 16. Bukod dito, sinabi ni Trump ngayong umaga na pumayag ang Iran na hindi na isasara ang kipot ng Hormuz, kaya hindi na ito magagamit laban sa mundo. Aminin ko, hindi ako sigurado kung totoo ito. Baka nag-tweet lang si Trump na hindi pinag-iisipan dahil wala namang ibang alas ang rehimen ng Iran. Kaya kung talagang maramdaman ng rehimen na nasa isang krisis sila na nakataya ang kanilang pag-iral, sigurado kung magsisimula silang umatake sa mga bansa sa Gulpo at sisimulan nilang isara ang kipot. Ito lang talaga ang natitira nilang alas. Pero masama para sa Iran, araw-araw mula ngayon, unti-unting hihina ang kapangyarihan nila sa Strait of Hormuz. Dahil alam na ng mga bansa sa Gulpo ang kayang gawin ng Iran para manatili sa kapangyarihan. Handa silang magdulot ng ekonomikong terorismo at labanan ng mga bansang walang kaugnayan o hindi kaaway ng Iran. Ibig sabihin, sisimulan ng mga bansang Gulpo na bawasan ang pagdepende nila sa Strait hanggat kaya. Nakikikita na natin ngayon na inililipat ng Saudi Arabia ang halos 40% ng kanilang langis sa pamamagitan ng isang pipeline na tumatawid sa bansa papunta sa Red Sea. Kaya sinusubukan nilang iwasan ang Strait of Hormuz. May sariling pipeline ang UAE na tumatawid sa Strait of Hormuz at direktang nagdadala ng langis sa Gulf of Oman kung saan kinukuha ito ng mga barko papunta sa iba't ibang lugar. Pinag-uusapan ng Iraq ang pipeline na dadaan sa gitnang silangan diretso sa Europa para hindi na dumaan sa Persian Gulf at Strait of Hormuz. Alam ko namang hindi agad mangyayari ang ganitong proyekto. Lalo na ang pipeline na tumatawid ng kontinente, matagal talaga ito. Sa paglipas ng panahon, hindi na masyadong aasang mga bansa sa Strait of Hormuz at mawawala ang leverage ng Iran. Para sa pamunuan ng Iran, hindi ito ang kanilang tanging problema. Una, kailangan nilang harapin ang matinding pagbatikos sa loob ng ban sa kanilang pahayag tungkol sa Strait of Hormuz. Tingnan mo ang ilang pro-Iranian Telegram channel na ito. Sobrang nababaliw na ang mga tao. Narito ang ilang komento sa reaksyon ng publiko sa Iran matapos marinig ang anunsyo. Ayon sa isang lalaki, labis siyang napahiya at nais nang mamatay. Sabi naman ng isa,
Paano na ang pagkamartir ng kataas-taasang leader at ng 12-12 ng nakatataas na komandante? Kung bubuksan lang ng Iran ang kipot, ano pa ang saysay ng pagkamatay nila? Sabi niya, pinagtataksilan ng mga lider ng Iran ngayon ang mga lider na namatay para sa digmaang ito. Malinaw na hindi masaya ang publiko ng Iran at kitang-kita rin ang batikos mula sa kanilang media. Galit ang Fars News ng Iran dahil sa post ng foreign minister na nakita natin sa simula ng video. Nalilito ang mga tao sa Iran at hindi may paliwanag ng otoridad ang sitwasyon. Bakit isinusuko ng Iran ang kanilang mga kalamangan? Pag-usapan natin ang iba pang kalamangan ng Iran, lalo na ang enriched uranium na malalim na nakabaon sa kanilang teritoryo, na tila handa na ring isuko ng Iran. Una, silipin muna natin ang pahayag ni Pangulong Trump. Inilabas din ang pahayag na ito ngayong umaga, kasabay ng tungkol sa kipot ng Hormuz. Sabi rito, makukuha ng US ang lahat ng nuclear dust mula sa V-2 bombers natin. Walang pera na magpapalitan sa kahit anong paraan. Hindi saklaw ng kasunduang ito ang Lebanon. Ngunit hiwalay na makikipag-ugnayan ng Estados Unidos sa Lebanon at haharapin ang Hezbollah ayon sa nararapat. Hindi na bobombahin ng Israel ang Lebanon. Ipinagbabawal ito ng Estados Unidos ng Amerika. Hula ko, ang tinutukoy ni Pangulong Trump na nuclear dust ay ang humigit kumulang 400 kilo, 900 libra, ng enriched uranium na nakabaon sa Esfahan at ilang nuclear sites. Ang 60% enriched uranium ay halos weapons grade na, kaya madali na lang itong gawing bomba. Posibleng matapos sa 1 o 2 buwan, pero hindi sigurado. Depende ito sa uri ng pasilidad na itatayo ng Iran. Ngunit delikado itong manatili sa Iran. Kaya gusto ng US na mabawi ito mula simula ng digmaan. Mukhang pumayag na ang Iran na ibalik ito. Ang tinutukoy ni Pangulong Trump na pera ay mula sa isang ulat bago ang kanyang pahayag. Tingnan natin ang ulat para sa mas malawak na konteksto. Ayon sa ulat, kinokonsidera ng Estados Unidos ang $20 bilyong na cash kapalit ng uranium ng Iran. Ayon sa ulat, nagpapatuloy ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran mula huling pagpupulong. Malaki ang posibilidad na ikalawang pag-uusap sa Islamabad ngayong weekend para pagtibayin ang kasunduan. Ayon sa mga pinag-uusapang kondisyon, magbibigay ang US sa Iran ng humigit kumulang $20 bilyong. Pero hindi ito pera ng US. Ito ay nakapirming pera ng Iran na magkakaroon na ng access ang Iran. Kapalit nito, handang isuko ng Iran hindi lang ang 400 kilo ng 60% enriched uranium, kundi pati ang iba pang stockpile na mas mababa ang enrichment. Kaya siguro, nasa 30%, 40% o 50% sa kabuuan, may halos 2,000 libra ng enriched uranium sa iba't ibang antas na isusuko nila sa Estados Unidos. Bukod dito, hinihikayat ng Estados Unidos na sumang-ayon ng Iran sa 20 taong moratorium sa enrichment. Hindi sila mag-e-enrich ng uranium para sa nuclear power plant nila. Pero ang kontra-alok ng Iran ay 5 taon. Napag-usapan na natin ito dati. Pero sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang negosasyon para makahanap ng bilang na parehong mapagkakasunduan ng dalawang panig. Ito ang ulat na binabanggit ni Trump, na pumayag ang Iran isuko ang uranium, pero hindi pumayag ang US na bigyan sila ng pera o nakapirming ari-arian. Sa katunayan, talagang tumawag si Trump sa Bloomberg at sa tawag na yon, partikular niyang sinabi na hindi magbibigay ang US ng kahit anong pera, maging pera mula sa Estados Unidos, mula sa mga nagbabayad ng buwis, o hindi rin nila ibibigay ang anumang nakapirming pera ng Iran kapalit ng uranium. Sa totoo lang, mahirap paniwalaan na isusuko ng Iran ang uranium ng walang kapalit. Sa puntong ito, dahil sa tindi ng krisis sa ekonomiya, posible talagang gustong palayain ng Iran ang nakapirming pera bilang lifeline nila. Nabibigyan nito ng panibagong pagkakataon ang rehimen. Mabubuhay sila kahit may krisis sa ekonomiya at maaring makapagpatayo ng ilan sa mga nasira ng digmaan, lalo na kung luluwagan ng mga parusa. Maaring mag-alok ang US ng luwag sa parusa sa halip na pera. Malalaman lang natin ito kapag tinal na ang kasunduan at nailatala na ang lahat ng detalye. Pero mukhang, sa kabila ng lahat ng ulat na lumalabas na nagsasabing hindi nagbibigay ng pera ang US, tila handa naman ng Iran na isuko ang enriched uranium na tiyak na magandang balita. Biyernes na ngayon, at kung may pagpupulong kasama ang mga Iranian sa Islamabad, kailangan may umalis agad mula Estados Unidos at mag-eroplano dahil aabot ng 16 na oras ang biyahe kahit pribadong jet pa. Malalaman agad kung may pagpupulong o wala. Pindutin ang subscribe button sa ibaba para sa dagdag na impormasyon. Pag may dagdag na impormasyon, i-update ko kayo sa next na video.